Wala siya sa tabi natin, bagkus nandito siya sa puso natin. Isang napakainit na pagbati po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo na hindi tumitigil sa pagsuporta sa ating mga message series dito sa TikTok. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po ay hindi tumitigil sa pagsuporta at pakikinig sa mga pastors at deaconesses na nangunguna sa ganitong programa ng South Pampanga District. At sa araw na ito, pinabati ko po kayo ng mapagpalang araw. At sa pagkakataong ito, ako po ang magiging tagapagsalita ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. It's April 6 at nandirito pa rin tayo sa diwa ng Easter o ang ating paggunita sa muling pagkabuhay ni Kristo. At alam ko po lahat kayo ay nakinig na ng mensahe ng Diyos patungkol sa Easter. At ngayong araw na ito ay gagamitin ko po ang teksto na manggagaling sa libro o aklat ni Juan, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 18. Ngunit, sa pagkakataong ito, mas bibigyan ko pong diin ang versikulo o yung verse na nasasaad sa verse 2. Ganito po ang sinasabi. So, she came running to Simon Peter and to the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." Nalalaman ko po na ang tekstong ito o ang kwentong ito na pinagbubulayan natin ngayong araw na ito ay alam ko na alam ninyo sapagkat ito ay ginagamit na natin sa tuwing tayo ay dadako sa paggunita sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit sa araw na ito, mas bibigyan diin natin sa pagkakataong tayo ay magbubulay na sama-sama dito sa TikTok ay ang salitang empty tomb, na kung saan sa kwento nakita natin na si Maria ay pumunta doon sa lugar na kung saan inilibing si Kristo at nadatnan niya ang wala. Nadatnan niya po ang walang laman doon sa libingan ni Kristo sapagkat wala si Kristo doon. At nang makita niya ang wala, siya umiyak at napatanong kung saan ang kanyang Panginoon. At sa kwento, makikita natin kung paanong sumagot ang anghel ng Diyos. Maria, bakit ka umiiyak? Ang tugon niya. At ang sabi ni Maria, nawawala ang aking Diyos at hindi ko malaman kung saan siya dinala. At tumugon uli ang anghel at ang sabi, wala rito ang hinahanap mong Diyos sapagkat siya'y nabuhay na. No? Marahil katulad din tayo ni Maria sa mga buhay natin. Kapag tayo ay nawalan ng mahal sa buhay at kung tayo'y bibisita doon sa mga libingan ng taong mahal natin na nauna na sa atin, tapos nadadatnan natin silang wala, marahil iiyak din tayo at hahanapin sila, katulad ni Maria. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natin titignan yung reaksyon ni Maria. Titignan natin kung ano yung nakita ni Maria. Nakita niya ang wala. Nakita niya ang walang laman. For today, gagamit po ako ng isang titulo. Hayaan niyo po na gamitin ko ang hiram na lengguwahe. At ganito po ang titulo. The Allure Inside the Empty Tomb. Nung ako po ay makapasok sa
institusyon ng mga eduk students. At ako po ay kabilang, no? Ako po ay kabilang sa English major. Pagpasok ko ay na-amaze ako sa mga lengguwahe. Na-amaze po ako sa mga bagong learning sapagkat doon ko palang na-experience. Marahil iniisip niyo din ngayon sa pagkakataong ito kung ano ang salitang allure, no? At bakit ko siya ginamit sa ating teksto o sa ating titulo, no? Ang ibig sabihin po ng the allure ayon sa dictionary is the quality of being powerfully and mysteriously attractive or fascinating. Titignan natin dito yung powerfully and mysteriously attractive or fascinating. Ibig sabihin po nito ay kakaiba, kamangha-mangha, no? Or to simplify, beautiful. Marahil tatanungin niyo din ako, no? What is alluring inside the empty tomb? Walang laman ito, pero bakit may magandang maidudulot? Bakit? Gagamitin ko ang salitang allure para bigyan ito ng acronym. At makikita natin sa oras na ito kung ano nga ba ang kagandahan o kamanghamanghang bagay ang meron sa likod o sa loob nitong empty tomb. Ang unang letra ay letter A. At ang letter A stands for affirmation of new life. There is affirmation of new life. Nung si Kristo ay muling nabuhay, hindi lamang si Kristo ang muling nabuhay, maging tayo ay binigyan ni Kristo ng panibagong buhay. Nalalaman natin na ang Easter ay pagkabuhay muli ni Kristo. At mas malalim nito ay ang kaugnayan na sa pagkagising ni Kristo, tayo ay muli ding nabuhay. Sapagkat tayo nabalot noon sa kasalanan at ngayong tayo ay nakasaksi at nasasaksihan natin ang pagkabuhay ni Kristo, maging tayo ay nabigyan ng panibagong buhay. That is the meaning of A, the affirmation of new life. Yan ang unang kagandahan, yan ang unang sinasabi sa atin, what's alluring inside the empty tomb. Maganda siya. Fascinating siya at kamangha-mangha siya sapagkat nagbibigay siya ng bagong buhay. The second letter is L. It stands for large impact of believing. Sa kwento, nakita natin na hindi inisip ni Maria na nabuhay si Kristo. But then, noong sinabi ng anghel na wala rito ang hinahanap mo sapagkat siya'y buhay na. Sana katulad din tayo ng mga disipulo. Kapag si Kristo ay may sinabi, dapat tayong naniniwala. There is large impact of believing. Ang paniniwala ay nagbibigay ng huge impact, ng malaking impact sa buhay natin. Ang pagiging Kristiyano ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Oo, mahirap, pero nalalaman natin na ang pinaniniwalaan natin ay totoo. That is the large impact of believing. And the next one is letter L again. There is alluring because there is living for the right direction. Sinabi ng anghel, wala dito si Jesus. At ang pagsasalita niyang ito ay sinasabi niya sa atin kung nasaan si Kristo.
He leads us on the right direction. Tinuturuan niya tayo kung saan ang totoong direksyon ng buhay. No? At marahil katulad tayo ni Maria, nasaan si Kristo? Where is Jesus? Saan nga ba ang Panginoong Hesukristo? Sinasabi ko to sa mga kabataan ko na si Jesus wala sa tabi nyo, kundi nandito. Wala siya sa tabi natin, bagkus nandito siya sa puso natin. Iyan ang kagandahan ng empty tomb. Tinuturuan niya tayo, nililid niya tayo doon sa ganap at totoong direksyon ng buhay, papunta kay Kristo. And letter U, there is undeniable way of God's promises. Nakita natin na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Sinabi niya yan sa mga disipulo niya. At maging sa atin ngayon, sinasabi niya ito na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan sa kung anong nangyayari at kung anong meron tayo sa mundong ito. Ang Diyos ay nangangako at ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Diba? That is undeniable. Hindi natin maaaring i-question si Lord sa mga pangako niya sapagkat wala siyang pangakong hindi niya tinupad at hindi niya ginawa. Lahat ginawa niya at lahat ginagawa niya. And letter R, alam niyo, there is alluring inside the empty tomb because there is restoration of soul. Nung malaman ni Maria at ng ibang disipulo na buhay si Kristo, anong nangyari? Sila ay nagalak. Parang nabuhayan sila ng kanilang physical at maging ng kanilang spiritual. Sapagkat nalaman nila na buhay si Kristo. Ganoon ang sinasabi sa atin ng empty tomb. Ngayong pagkakataong ito. Na hindi lamang sila yung may restoration ng mga kaluluwa or ng ating spiritual na buhay. Maging tayo sa pagkakataong ito na si Kristo ay nabuhay, maging yung buhay mo, buhay spiritual mo ay lumalakas. Sapagkat nalalaman mo na may Diyos na nabubuhay dyan sa loob ng puso mo. There is restoration of soul. Oo, yung mundo, maraming kapaguran yan. Maraming pagod, iba't ibang pagod sa trabaho, pagod sa eskwelahan, pagod sa bahay. But then, Jesus can restore us. At minsan, napapagod din yung ating mga spiritual na buhay. But then, God can restore us. Kaya niyang panumbalikin yung kalakasan na nawala sa inyo at maging sa akin. At yung huling letra ay letter E. What's alluring inside the tomb, the empty tomb, is there is enfold hope. Enfold hope. Nalalaman natin na sa buhay natin ngayon na tayo ay nasasakop pa din at nandito pa rin sa loob ng pandemic, ng crisis. There is enfold hope. Let us wait for the right track. Let us wait for the right moment na maipadama ng Diyos yung pangako niya. At sa lahat ng ito, hindi nawala ang pag-asa. Bagkus ito ay nanatili at nananatili sa atin. Hindi nawala ang pag-asa. Lumalayo lang tayo sa pag-asa. At ngayon, na nabuhay si Kristo, mas pinatunayan niya na may pag-asa pa sa likod ng lahat ng pinagdadaanan natin. Mahirap man, hindi maganda, or mabigat man. Ang importante nito, nalalaman mo
na may pag-asa. Hayaan niyo po na makita ninyo yung kamangha-mangha sa kung anong meron sa empty tomb. Empty siya, pero it's alluring. Kamangha-mangha ang naidudulot sa ating lahat. That is the secret of the empty tomb. That is alluring inside the tomb. Hayaan niyo po na ipag-pray ko kayo. At sa pagkakataong ito, tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Let us pray. Lord, thank you for your sacrifices. Maraming salamat aming Ama sapagkat binigay mo ang buhay mo. At matapos ang ikatlong araw, ikaw ay nabuhay muli para sa aming naghihintay, para sa aming mga anak mo. Maraming salamat aming Diyos sa empty tomb na nagsisimbolo ng kagandahan, nagsisimbolo ng kamangha-manghang trabaho mo sa mga buhay namin. Lord, patuloy niyo pong ipadama sa amin ang inyong presensya, ang inyong pag-ibig at ang inyong pagpapala. Hayaan niyo po na ang aming mga espiritual na buhay ay maging babad sa presensya at maging babad sa kabanalan. At lahat ng mga anak mo na nakikinig nito, aming Diyos, kayo po ang magpala sa kanila. Ibinabalik namin ang napakataas na pagpuri sa napakatamis na pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.